Kaya nga ayaw nila to eh. Kasi hindi namin magawa yung gusto namin gawin. Saway ng saway yung mga pastor na yan, yung mga preacher na yan, parang antitino. Diba? Saway kayo ng saway, basa kayo ng basa. Para magawa ko gusto ko, hindi na ako sasamba. Hindi ba gusto sumamba? Nanakot pa. Ano? Ang ano namin, magpaalala lang. Kung may natatamaan, sorry. Ano ba? This parable should not be separated or over-interpreted. Tama na? But taken together as illustrating the remarkable growth of the kingdom of God. Maghahari sa bawat isa sa atin ang salita ng Diyos. Yun lang ang parable of the kingdom. Inihalin tulad sa mga bagay na binasa natin. From such a small and apparently insignificant beginning, the kingdom will over the course of time become mighty and far-reaching. These parables speak of the very different kind of growth of the kingdom of God. Each of these parables teaches that the kingdom of God will come. Like the growth of the crop, the tree, and the leaven, the growth of the kingdom of God will be almost unannounced. However, the gospel writers have not recorded the Lord's explanation of this parable or told us much about the context in which it was taught. Kuha na yun. Ano, kahit na ipakita doon sa isa lang na chapter 13 verse 1 to 9. Dumating ang kaharian ng Diyos sa lupa at kapag inalis na ng Diyos ang lahat ng mga kasamaan at nagdala na siya ng hatol at kapayapaan, katarungan o hustisya. Ang kaharian ng Diyos ang pangunahing paksa ng mga pangangaral at pagtuturo ni Jesus sa pamamagitan ng pagiging tagasunod. Ang mga alagad ay nag-aasam ng paghaharing walang hanggan na pinamumunuan ng Diyos. Actually, bago tumungtong sa chapter 13 ng Matthew, naalala ko lang po, sa chapter 7, bumabalat na siya dun eh. Nangangaral na siya dun sa chapter 7 na parang parables eh. Ang sabi dito, sa mga talata, 7 ba? Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat ang hatol na inyong iahatol ay hahatulan kayo. Ayan, nagpaparamdam na siya rito ng mga parables. Hanggang dun sa chapter 5. Sa chapter 5, ganun din. Yung mga pinagpala. Ano, nandito, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob. Ano ba sabi dyan? Mapapalad ang mga nakakapis. 4. 5. Mapapalad ang maaamo. Mapapalad ang nagugutom. Mapapalad ang mga mahabagin. Ang mga may malinis na puso. Ang mga mapagpayapa. Ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran. Mapalad kayo kapag kayo minumura. Mga gala kayo at mga sayang totoo. Kayo ang asin. Kayo ang ilaw. Umabanat na siya dun eh. Ano? Sa mga talata niya may mga parang parable na doon. Pag inisip mo, asin, paano ko naging asin? Eh, tao ko. Diba? Parang gano'n. Meron ng mga paramdam na salita. Nagiging bahagi ng kaharian ng Diyos ang isang tao ayon sa Biblia. Magiging walang katapusan o walang hanggan ang kaharian ng Diyos kapag nabuo na ang paghahari ng Diyos sa ibabaw ng mundo. Magwawakas sa langit. Sa kaharian ng Diyos, ang kanyang iglesia, ang kanyang mga tagasunod, ang kahariang itinatag ni Jesus sa lupa, ay hindi kayang pawalang bisa ni numan. Mananatili yan sa paglipas ng panahon na iglesia ng ating Panginoon Jesus. Hindi mapapalitan niya. The kingdom of God is a central concept in the teachings of Jesus. It refers to the reign and rule of God in heaven and on earth. It is a place of peace, love, and justice, where God's will is done and His glory is revealed. The kingdom of God is a spiritual reality that can be experienced by anyone who seeks it with a humble and repentant heart. Ito yung hinahanap ng Diyos. Ano po? Para maghari sa iyo, kung nagkasala ka, tumingin ka ng tao. The kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos, dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Yan yung natatagong kayamanan na pinapahalagahan ng mga mananampalataya. Meron kasing hindi dito nagpapahalaga. Kaya nga sabi natin, mahirap
na maging isang Kristiyano kasi yung commitment, hindi ka pwede basta-basta umalis. Samantalang sa iba, ganun lang sila kadaling umayaw. Ganun lang sila kadaling lumipat. Kasi sa atin yung katotohanan ito ang hinahabol natin. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Ayan, so makikita natin yan yung sa word na kingdom of heaven, na binabanggit. Dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Sa madaling salita, itong salita ng Diyos na ito, ang nagiging batas sa ating buhay, ang salita ng Diyos na ito, ang umiiral sa ating buhay, ang salita ng Diyos na ito, ang magiging o magdadala sa atin upang tayo makasama sa kaharian ng Diyos. Kaya napakasarap aralin ng mga salita ng Diyos na ito. Nagtataka ko sa ibang mga mangangaral, mga preacher, kung ano-ano yung mga pinagtatalunan na walang katapusan. Samantalang napakarami ng paksa na pwedeng ilabas. Wala akong matandaan na inulit kong paksa magmula nung tumayo ako rito. Lahat yan, puro dekalibre yan, maipagyayabang ko yan. Kayo makapagpapatunay niya. Na hindi tayo pumaksa dito ng mababaw, puro malalalim. Kayo makakapagpakita niyan sa mga notes. Kaya, hindi ako nagsasawa na ilabas ang mga iba pa. Marami pa. Tinatarget natin yung parable dyan sa New Testament. Meron pang Good Samaritan. Sa Lucas yata yun, o sa John, meron pang 10 virgins. Ang daming ilalabas, na pwedeng pag-aralan at hindi dapat aksayahin sa mga bagay na mga pinagtatalunan sa iglesia. Kasi hanggang ngayon, maraming pinagtatalunan pa rin. Kaya hindi ako mahilig makijoin sa mga group. Kasi ako ay mahilig din ako sa mga ganyang hindi ako mapagpalampas. Hindi ako mapagpalampas. Lalo kung may kinalaman dito sa salita ng Diyos. Mas maganda, huwag ka na mag-join para maiwasan yung mga yung mga hindi magandang pagkakaunawaan. Kasi yung iba nagtatayo ng sariling aral. Wala tayong sariling aral. Lahat tayo bumabasa ng aral. Ito lang. Ito lang yung ating susundin. Ito lang yung batas. Ito lang yung pattern. Para hindi tayo mawala. So maraming salamat pong muli sa inyong pakikinig sa umagang ito. Purihin natin muli ang Diyos sa pamamagitan ng mga pag-awit na ating ibibigay para sa Kanya sa umagang ito. Muli tayong umawit para sa Diyos.